Hallelujah. So walang pagkaabala, ah, samahan niyo ako sa sa pagbasa sa book of Luke chapter 5. Medyo maraming mga verses, siguro mga anim to. Verse 33. Okay, babasahin ko sa King James Version. Ito ay madalas nating napapakinggan at dalangin ko na tulungan tayo ng Panginoon na magbigay pa siya mula rito sa mga talata nating babasahin. Luke chapter 5 verse 33, kung nakita niyo na, ang sabi dito, "And they said unto him, Why do the disciples of John fast often and make prayers? And likewise the disciples of the Pharisees, but thine eat and drink." So, tinatanong ang ating Panginoon sa panahong ito, bakit daw ang mga disciples ni John at ang disciples ng mga Pariseo ay madalas na nagpa-fasting at nag-aayuno, nananalangin, pero yung mga disciples na tinawag ni Jesus ay puro kain at inom. So, yun yung kalagayan na ito na tinatanong. Then dito sa verse 34, "And said unto them," this is Jesus speaking, "Can you make the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days." Verse 36, "And he spake also a parable unto them, No man putteth a piece of a new garment upon an old, if otherwise, then both the new make it a rent. And the piece that was taken out of the new agreed not with the old." Sa Tagalog, maganda ang pagkakabanggit, at sinasalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumilas ng bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang paraay, sisirain ng bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Verse 37, "And no man put in a new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles, and be spilled, and the bottles shall perish. But the new wine must be put into the new bottles, and both are preserved." Last verse. "And no man also have drunk old wine straightway, desiring new, for he has said, the old is better." Let us say amen to the words of God. Tayo po ay malayang makakaupo sa umagang ito. Pagbati sa pangalan ng Panginoon sa umagang ito. Ang lahat ba ay may kagalakan? Hallelujah. Salamat, at kahit na maulan ay tayo ay nagkaroon ng desisyon, pinili pa rin natin na ipaglingkod ang ating mga buhay sa oras na ito, sa araw na ito. Hallelujah. Gusto kong pamagatan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. By the way, I will more focusing dito sa verse 37 hanggang 39 ng book of Luke chapter 5. So ang aking title sa umagang ito is about the figurative wine and wineskin. Sa ating nabasa, ang wineskin ay ito ay bottles, no? Pero sa original na pag-aaral, ito ang sa panahon ng ating Panginoon, ang gamit ng mga tao noon na lalagyanan para sa wine ay wineskin. Ito ay galing sa balat ng hayop. At ang sabi daw, again, pagbibigay diin sa verse 37 hanggang 39, sa verse 37 muna. Okay. "And no man," medyo nagkakaroon ng problem. Okay. "And no man put a new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottle." Sa panahon noon, walang tao na naglalagay ng bagong alak doon sa lumang bottles o lumang sisidlan ng alak. Kasi daw pag nangyari yon,
ito daw ay masisira o it will burst. At siyempre yung wine ay matatapon at yung bottles ay mapeperish o masisira, madidestroy. At ang sabi ni Jesus, but new wine must be put in new bottles and both are preserved. So nakita natin ang naging resulta, kapag bago ang wine, kapag bago daw ang lalagyan ng wine, kapag daw ay nagsama yung dalawang yun, o sinalin ang new wine sa new bottles, both are preserved. Amen? Yung mga matatagal na at alam na yung takbo ng kontekstong ito, well, magagalak na kayo. Yung word na preserve, ito ay mayroong assurance. Ito ay sa isang kalagayan na anuman ang mangyayari, hindi ito madidestroy. So I'm speaking spiritually, sapagkat ang Panginoon ay nagsasalita in figurative or sa ibang salin, ang figurative ito ay parables, ito ay tinatawag na representative, or ito ay tinatawag na metaphorical. Ibig sabihin, hindi ito literal na pinag-uusapan natin na alak at ang bote ng alak. So pag narinig nyo na ang Panginoon ay nagsasalita na para bagang hindi nyo maunawaan, ay ibig sabihin nun, it's a figurative. And that is the reason ng ating title sa umagang ito, The Figurative Wine and Wineskin. Well, ang context na ito ay pwede rin natin mabasa sa iba't ibang chapter ng Gospel. Pwede natin mabasa yan sa Book of Matthew. Sa Book of Matthew, chapter 9 verses 14 hanggang 17. And also, pwede natin mabasa ito sa Mark chapter 2 verses 18 hanggang 22. The reason kung bakit Luke chapter 5 ang aking pinili, because meron doon napakainam na habang aking patuloy na binubulay-bulay ang talatang ito, again, dito sa verse 38, ang sabi daw, the new wine must, kailangan, mailagay sa new bottles. Ang resulting, kapag daw ganon, both are preserved. So sa book of Mark ay wala niyan. Meron din sa book of Matthew, but mas pinili ko ang Luke chapter 5. At sa verse 39, ang sabi daw, no man also having a drunk old wine straightway desireth new, for he had said, the old is better. Well, yung mga dating mga nagiinom na inuwaan ang sinabi dito ni Jesus, sapagkat literal na pinag-uusapan, kapag daw ang manginginom ay napili niya nang uminom ng isang inumin na gusto niya, sometimes hindi na siya nagde-desire ng mas ng bago kasi parang na-satisfy na siya doon. Well, nung kalagayan na ito ay pwede rin natin itong figuratively na ating pag-uusapan. Again, ang figurative, ito ay hindi literal na sinasabi ng Panginoon na wine at wineskin, kundi ito ay mayroong representation o representative or tinatawag na metaphorical. Okay, so para bagang magkakaroon kayo ng imagine, ano ba ang wine, ano ba ang wineskin. Okay, so mag-aaralan natin, no? Sa Bible, ang wine ay, in reality, ibig sabihin, ito na yung katapusan ng pag-aaralan, ang wine ay nagre-refer sa Word of God. Sino bang nakaka-agree niyan? Well, so tapos na. So alam niyo na yung wine. So alam niyo naman yung wineskin. Siguro, ang wineskin, alam niyo na rin kung ano yun. Ang wineskin ay yun yung a person hearts. Well, ating tinatanggap ang mga salita ng Panginoon at hindi lamang sa tainga, kundi dapat ito daw ay mapunta sa puso. Remember yung Matthew chapter 13 na nagsaboy ng binhi ang maghahasik at doon ay pinakita may kalagayan ng puso ng tao.
Ng isa ay kinumpara sa isang mabuting lupa. Yung iba naman ay hindi mabuting lupa. So, yun ang pagpapalarawan nun. Okay, so madali na nating pag-uusapan. Pero mas maganda rin siguro kung tayo ay magdidig, kung tayo ay mag-aaral, para at least alam natin yung mga supporting verses, no? Pag sinabing wine, ito'y word, bakit kaya? So, yun ang mga dapat nating sagutin sa pag-aaral. Well, ano ba ang tinatawag na wine? Ano ba yung physical characteristics ng wine? Saan ba yung nanggaling ang wine? Diba? So, madali na nating masasagutan kapag tinanong natin, saan ba nanggaling ang wine? Originally, sa Old Testament, ang wine ay nanggaling sa grapes. Tama? At ang grapes ay nanggaling sa vine. Sa puno ng ubas, siyempre, or vine. Ang resulta na pinoproduce ng vine, ng puno, ay grapes. Pero ito'y pinaprocess at nagiging wine. Okay, so madali nating maintindihan. Pero ano ba yung vine? Ano ba yung puno ng ubas na tinutukoy? Sa Old Testament ay pwede natin itong malaman upang meron tayong mga supporting verses na ating pag-uusapan. Sa Isaiah chapter 5, verse 7, this is the Lord God speaking. Sabi ng Diyos dito, the vineyard that belongs to the Lord, all-powerful, is the house of Israel. Now, ito yung tinatawag na representative or nire-refer ng Diyos. Sabi daw, ang vineyard, ano bang Tagalog sa vineyard? Ito'y ubasan. Ito daw ay ine-equate niya sa house of Israel. So pag narinig niyo ang vineyard, ay alam natin, ito pala ay patungkol sa house of Israel. Sa ERV version ko babasahin, no? The grapevine, the plant he loves, is the man of Judah. Aha. So meaning, ang tinatawag na vine or grapevine, ang puno ng ubas, ay ini-equate ito ng Diyos sa tao ng Judah or people of Judah or men of Judah. I hope na nasusundan nyo. It is God is speaking. So, ini-equate niya to. So, madali nating ma-figure out na ang tinatawag na vine na yan, ang puno na yan, ay nagre-representa para bagang isang tao or tao. Diba? So, sabi dito, the grapevine that plants he love is the man of Judah. Sa engineering po, yung word na is, ang katumbas nito ay equal sign. So, ang grapevine daw equals man of Judah. Now, siguro mas madali nating maunawaan pag sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 15, verse 1. Ang sabi dito sa John chapter 15, verse 1, Jesus said, I am a true vine. Maraming vine, pero ang sabi ni Jesus, siya lang ang true na vine. And my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that he does not produce fruit. He also trims every branch that produces fruits to prepare it to produce even more. You have already been prepared to produce more fruit by the teachings I have given you. Sabi sa verse 4, stay joined to me and I will stay joined to you. No branch can produce fruit alone. It must be stayed connected to the vine. It is the same with you. You cannot produce fruit alone. You must stay joined to me. At sinabi niya ulit sa verse 5, I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I to you, you will produce plenty of fruit. But separated from me, you won't be able to do anything. Now, nasagutan natin ang vine, na ang vine na yan na sinabi ni Jesus ay patungkol sa kanya. Okay, nakakasunod ba? At ang vine ay nagpo-produce ng fruit, which is grapes. Kapag ito ay na-process, ang napoproduce ito ay wine. Okay, so nasagot natin ang figurative ng wine. That is the word that coming out from our Lord Jesus Christ. At si Jesus ay hindi niya sinasabi na salita ko to.
Sabi niya sa John chapter 14 verse 10, sabi niya dito, believe that I am in the Father and the Father in me. The words that I speak unto you is not myself, but the Father that dwelleth in me, He that the works. So, ibig sabihin pala, ang lumalabas sa mga salita sa bibig ng ating Panginoon ay nanggaling sa Diyos. Ang wine is the Word of God. Okay? So, madali na nating maunawaan. At ang sumunod ay ang wineskin. Well, marami nagsasabi, it's a person heart. Pero tingnan natin ang pagpapatungkol dito ni Jesus. Si Jesus, nung panahon na pumaparito siya, ang unang mga tinawag niya ay ang mga disciples. Tama? Sino ang unang nakareceive ng wine? Of course, ang mga disipulo. At ang sabi doon, dapat meron silang kalagayan or capability na kaya nilang i-receive ang salita ng Panginoon. Sapagkat hindi lahat ay kayang i-receive ang salita ng Panginoon. Hindi lahat kayang tanggapin ito. Mapapalad ang mga tao na nakapakarinig ng mga salita ng Panginoon at ito'y tinanggap. Alam niyo kung bakit sa kalagayan na yun ng kanilang buhay ay mape-preserve. So sa ibang salin, ang pinakamadaling pag-usapan, ang kanilang buhay ay maliligtas. Okay? Alam niyo ba ang Mark chapter 4, the purpose of the parable? Ang sabi dito ni Jesus, and when he was alone, sa verse 10, that they were about him with the 12 asked of him the parable, and said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom, but unto them that are without these are done in parables. Ibig sabihin, hindi nila maunawaan. At ang sabi sa verse 12, that seeing that they may see, and not perceive, and hearing that may hear, and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. Oh my. So, alam natin, kahit na ang bawat isa sa atin na nakakapakinig, ngunit ang Panginoon pa rin ang siyang maghahayag nito. At mapapalad ang ipaghahayagan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit ko ito nakuha ang isang title na ito, sapagkat sa mga nakaraang araw ay merong isang kapatid na nag-chat na sabi niya, gusto kong mag-aral muli ng mga doktrina. Gusto kong mag-umpisa sa pag-aaral about Godhead. Oh my goodness. At sabi ko, sa dami-dami ng pwedeng pag-aralan, bakit Godhead agad? Isang kontrobersyal at isang malalim na pag-uusapan. Pero na-realize, habang aking itong iniisip, bunay-bulay, sabi ko, walang nagkataon. Bakit kaya? Sapagkat, alam nyo ba, hindi basta-basta tayo makakapag-go on ng maganda kapag wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Mas maganda na malaman natin siya at masarap makapagpatuloy habang kasama natin siya. Tama po ba? Mahirap po kasi na, alam niyo po ba, dati, sa pakikinig, ang mga theologian is ganito. Kailangan nilang munang mag-aral bago sila makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, sa Panginoon ay kaiba. Alam niyo kung bakit? Ihahayag muna kung sino siya. What I mean is, tatawagin ka, at ang tinawag, ang gagawin niya ay sumunod at mag-aral. Ang tinatawag doon ay mga disciples. Hindi sila yung mga disciples ay hindi nagsariling sikap na mag-aral bago sila ay gumawa ng ministeryo o pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, ng salita ng Panginoon, kundi sa kabilang banda, ang kagustuhan ng Panginoon, gusto na muna niya na makilala mo siya at bago ka matuto hanggang sa ikaw ay lumago. Okay? So, naiintindihan nyo ng pagkakaiba. And that is the reason, ang mga disipulo noon, hindi nila maunawaan ang mga salita ng Panginoon at nagtatanong sila. At ang sabi ng Panginoon, ang paghahayag ng mystery ng kaharian ng langit, hallelujah,
ay hindi para sa kanila, kundi para sa inyo. O napakainam. At ang mga disciples in that time is a privileged people sapagkat they are first hand na nakareceive ng mga salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit ang ating binasa kanina sa Luke chapter 5, ang kalagayan po noon ay siya'y nangangaral, nagsasalita ng maraming mga salita ng galing sa Diyos, ngunit ang mga Pariseo ay hindi naniniwala sa Kanya. Ang mga Pariseo ay nakabase pa rin doon sa kautusan. Ano ba yung mga kautusan na yon? Yun yung mga kautusan ni Moses in the Old Testament. So makikita natin, ang sabi ng Panginoon, hindi po pwede na ang bagong alak ay ilalagay sa tao na ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan ay nandun pa rin sa old na paniniwala nila. It must be na bago ang puso, bago ang kalagayan ng isang tao, a born again na tao, para sila ay magkaroon ng magandang harmony o pagsasama. Anong mangyayari kapag pinilit? It will burst at masasayang ang salita ng Diyos. Diba? Sabi nga ng Panginoon, huwag mong ibigay ang mga salita ng Diyos o ang perlas sa mga baboy. Ganun ang pagdidistinguish niya. Kasi masasayang. Noong that time na yon ay, panahon na yon, ang wineskin o ang nagre-receive ng wine, masasabi natin fresh hand, ay galing ang mga disciple, kasama nila ang Panginoon. Can you imagine, ang ating context na binasa, ang sabi dito, sa ating binasa, bakit kaya yung mga disciples ni John at mga disciples ng mga Pariseo ay nagpapast? Pero yung mga disciple mo, Panginoon, ay hindi nagpapast. Ang sabi ng Panginoon, well, kapag kasama niya, nagbigay siya ng isang parable ulit, kapag ang bridegroom ba ay kasama nila, bakit sila magpapast? Well, magpapast lang sila kapag ang bridegroom ay umalis na sa kanila. It's a figurative, pero ibig sabihin nun, ang bridegroom na yon ay ang Panginoon. Diba? Kung ang Panginoon is the source ng kailangan mo, bakit ka magpa-fast? Ang maganda dyan, kumain ka ng kumain sapagkat yan ay pagkain ng iyong kaluluwa. Kalakasan ng iyong pagkataong pangloob. Hallelujah. So, again, sa pagpapatuloy, alam na natin ang wine at alam natin ang wineskin. Ngunit mas maganda tayo mag-dwell pa sa mga bagay na ating pag-uusapan. Napakahalaga na tayo ay makabahagi sa katawan ng Panginoon. Well, meron niyang tinatawag na bautismo sa tubig, may bautismo din sa Espiritu. Isang bagay kung bakit kailangan natin makuha ang pinaka-requirement ng Panginoon. Ano bang requirement niya? Magkaroon ng bautismo ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat that is the time na you will be, sinasabi natin, maitatap. Pag sinabing maitatap, may i-joined with our Lord Jesus Christ. Sabi ng isang ating kapatid, si Brother Branham, sabi niya, kapag daw tayo na bautismuhan, tayo daw ay, paano ba ito sabihin? Parang ito ay nagiging affiliated sa church, literal na church. Pero pag tayo ay nabautismuhan ng Espiritu, tayo ay nagiging affiliate spiritually sa Panginoon. So, I hope na nasusundan ninyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sabi dito sa Isaiah chapter 55, verse 1, all you people who are thirsty, come. Here is a water that you to drink. Don't worry if you have no money. Come, eat and drink until you are full. You don't need money. The milk and wine are free. Walang bayad. Pag walang bayad, eat all you can pa, well, dapat sagarin natin. Take advantage. Yan ang offer. Sabi dito ng Panginoon,
ng Isaiah, why waste your money on something that is not real food? Why should you work for something that does not really satisfy you? Listen closely to me and you will eat and what is good. You will enjoy the food that satisfies your souls. It is God is speaking. And sabi niya, listen closely to what I say. Listen to me so that you will live. Can you imagine? Ang pagkain ng tao na tinutukoy dito ay hindi literal na pagkain, kundi ito ay pagkain spiritual. Itong pagkain na ito ay pagkain para sa kaluluwa. Kung ang tao ay kumakain, ginagamit ang bibig, ang spiritual or internal o tinatawag na inner man, ang soul, ang way na para niya kainin ang salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng tainga, ng pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? At ang sabi sa verse 3, ulitin ko naman, listen closely to what I say. Listen to me so that you will live. I will make an agreement with you that will last forever. It will be an agreement you can trust. Like the one I made with David, a promise to love him and be loyal to him forever. Wow. It's a freely given. Ang kailangan lang natin, tanggapin ito ng may pananampalataya. Hallelujah. Now, doon tayo sa pinag-uusapan natin kanina, no? Doon sa Luke chapter 5, verse 37 and 39, dito ako ngayon magbibigay ng diin. Ulitin ko lamang, ang new wine, pwede kong sabihin ito, is the fulfillment of Old Testament. O medyo malalim yan, brada. Pero ibig sabihin lang nito, is the revealed Jesus Christ in the New Testament. Medyo mahirap tanggapin sapagkat ginamitan ko ng revealed. Alam niyo kung bakit? Maraming mga tao ngayon, ngunit hindi hayag sa kanila. Maraming tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi revealed sa kanila ang Panginoon sa kanilang buhay. The new wine is the revelation of Jesus Christ. Well, ang new wineskin, alam naman natin, yan yung mga disciples in the Old Testament, in the New Testament. Pero tayo ngayon, sa panahon natin, sino ba yan, ang new wineskin na yan? Well, isa ako dyan. Sapagkat ang tinanggap ko, hindi lamang salita, kundi hayag ng mga salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi niyo naunawaan ang mga salita, wala yung pinagkaiba sa hindi marunong magbasa. Sabagkat, kahit na napakadami ng mga salitang ngunit hindi mo naman naunawaan, it is useless. Wala yung pinagkaiba sa bulag. Sapagkat, sabi sa book of Isaiah, I believe, ang bulag at ang hindi marunong makapagbasa ay walang pinagkaiba. Parehas lang silang hindi nakakaunawa. Ngunit mapapalad yung mga nakakaunawa. And that is the reason, ang new wine na tinutukoy ko dito is the revealed Jesus Christ in our life. Or the revelation of our Lord Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Siguro mas maganda nating suportahan ang mga verses. So Luke chapter 24, verse 44 hanggang 46. And he said unto them, these are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms, concerning me. This is Jesus speaking. Ano yung mga patungkol sa mga Old Testament? Ano yung mga patungkol sa panahon ng mga prophets? Ano yung mga patungkol sa Book of Psalms, sa mga Old Testament na yan? Ang lahat ng yan ay pinapatungkol lang patungkol sa ating Panginoon. At ang sabi dito, nung yun inihayag kung ano yung tinutukoy sa Old Testament, nung yun inihayag ng Panginoon sa mga
disipulo na dalawa na papuntang Emmaus, sila ang kagalakan ay gayon na lamang. Then opened their understanding, that it may understand the scriptures, and said unto them, thus is written, and thus behold Christ to suffer and rise from the dead in the third day. At lahat sila ay nagalak. Yun pala ang Panginoon na nagbukas sa kanila. Can you imagine? Sinong nagbubukas sa mga salita na napapakinggan? Ang Panginoon. Kapag naging hayag sa inyo ang Panginoon, oh my, ang inyong mga puso ay mag-aalab sa paglilingkod, mag-aalab sa kagalakan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po ba ang epekto ng wine sa tao? Ano ba ang epekto ng wine? Sabi nila, ang epekto ng wine ay may hatid na kagalakan. Ginagawa nilang itong paraan upang makalimot sa mga problema. Minom ng alak at paglalasing, parang dali ang sasaya. Pero pag nawala ang lasing, kinabukasan, babalik na naman sa problema. Pero alam niyo po ba, yung kagalakan na yon ay maliit na portion na oras, yun ang epekto ng espiritu ng alak. Pero ang Panginoon, ang epekto nito ay joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Because yan ang gusto niya para sa bawat isa sa atin na tumanggap sa Kanya. Tayo ay malasing sa Espiritu Santo. Meaning to say, ang epekto na ito ay maging isang totoong kagalakan sa iyo kung bakit mo tinanggap ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Merong scriptures na nagpapatungkol dyan. Ang John chapter 2, di ko na lang babasahin to save time. Ang John chapter 2, ito yung kalagayan na ang Panginoon ay hindi pa gumagawa ng miracles nung panahon na yon. Well, ang sabi doon sa John chapter 2, ang unang miracles na ginawa ng Panginoon, He turned the water into wine. At sila ay naggalak at na-sold. Sabi nga nila, wow! Sabi ng isang governor, binibigyan ko ng papuri ang bagong kasal sapagkat nung hinain niya ang alak sa umpisa, I do believe na maganda yon, pero ibinigay pa rin niya sa huli yung pinakamasarap. And that is the reason na appreciate ng governor. Dahil kapag lasing na ang isang tao, kahit anong bigay mo na alak na yan, wala na sa kanyang panlasa. Pero sabi ng governor, ibinigay yung pinakamasarap. Sapagkat ang Panginoon ay ang Panginoon ay gumawa ng miracles. It came from His power. He made the water into wine. At yun ay ibinigay at lahat ng mga naroon na kainom ay nag-enjoy ng wine na kanilang ininom. Hallelujah. And that is the reason, hindi madaling sabihin natin na ikabit ang Book of Romans chapter 15, I believe that's in verse 17. The kingdom of God is not eat and drink, but joy. So hindi Romans 17, I believe. Hanapin ko lang mga brothers and sisters. Hindi at nalimutan kong i-jot down, pero yun yung ipinapakita doon na the kingdom of heaven is not eat and drink, but it is joy in the Holy Spirit. Romans 14, sumobra ng isa, verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Sino ba nag-enjoy? Hallelujah sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, kung meron kayong kagalakan, walang problema kahit anong mga obstacle. Yan ang hatid ng new wine sa new wineskin. Kagalakan. Joy na hindi maipapaliwanag. That is the reason, alam niyo, dumating ang panahon na tila baga na nung una na sunod-sunulan sa magulang ay nagsasawa.
Sunod-sunod lang ako sa magulang kung saan pumunta, nakikinig, nakakapagsawa naman, nakakapagod. Pero subukan nyo ng may kagalakan. O punta ng mall, aba, kahit na pagod, masaya, pupunta pa rin. Nawawala yung pagod. Yan ang hatid ng kagalakan. And that is the reason kapag walang kagalakan sa mga salita ng pakikinig ng Panginoon, ay nako, sasabihin, ang tagal naman. Pero yung may mga kagalakan, yung mga lasing sa Espiritu, He wants more, Lord, more. Hallelujah. Sapagat ang Panginoon ay malayo pa rin mag-ahayag. Gusto mo pa? It is free. Kung gusto mo hanggang ikaw ay masatisfy, ibibigay niya ng ibibigay sa iyo hanggang ikaw ay sabihin natin ay mag-overwhelm sa kagalakan. Hallelujah. And that is the reason, ang kalagayan ng mga panahon na yon, ng mga tao noon, kailangan nilang, hindi naman sabihin natin kalimutan ang kautusan, kundi kailangan nilang lumipat ng isang kalagayan. Ng kalagayan mula sa old wineskin ay kailangan nilang lumipat sa isang lalagyan ng new wineskin upang mag-grasp nila ang mga salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit kung hindi nilang mangyayaring gagawin ang bagay na yon? Oh, hallelujah. Katulad ni Apostol Pablo, ang ginawa niya, pinersecute niya si Jesus. Yung mga disipulo ng Panginoon, ang church ng ating Panginoon, anong ginawa ni Apostol Pablo noon? Pinersecute niya sapagkat hindi pahayag sa kanya ang Panginoon. Tama? At yun ang kalagayan ng mga sabihin natin ng mga tao na nakakapakinig ng salita ng Panginoon ngunit hindi hayag sa kanila. Pero kapag naging hayag ang Panginoon sa kanilang buhay at ang Panginoon ay nagpakahayag sa kanila, oh my. Si Apostol Pablo, sa kalagayan na persecutor, alam niyo ang ginawa niya, siya ang isa sa sabihin natin na magiting na mananampalataya, disipulo ng Panginoon. Bakit? Sige, tingnan niyo ang mga New Testament. Ilang books ang mga naisulat. Sabi ni Apostol Pablo, pambihirang revelation na meron kay Apostol Pablo. Sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3. Yung hindi maunawaan, pero grabe ang revelation ni Apostol Pablo. Sapagkat sabi dito, sa Galatians chapter 1, umpisa na lang natin sa verse 11, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it by the revelation of Jesus Christ. It's a personal dealing ng Panginoon kay Apostol Pablo. At sabi dito, verse 3, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religions above many my equals in my own nations, being more exceedingly zealous of the traditions of my father. So ganun siya kagadunong, ganun siya kadeboto sa panahon na hindi pahayag sa kanya ang Panginoon. Lahat ng mga traditions ng yan, ng mga tinuro sa kanya ay bihasa si Apostol Pablo. At ang sabi dito sa verse 5, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with the flesh and blood, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Well, gaano ngayon kazilo si Apostol Pablo sa panahon na revealed niya sa kanya ang Panginoon hanggang sa kamatayan. Ganun ang joy, hatid, na ang Panginoon ay nahayag sa kanya. Lahat ng mga natutunan niya, naging zelo siya sa lahat ng mga kautusan. Well, ang lahat ng yon ay kaniyang tinalikuran. Lahat ng yon ay kaniyang inalis. At ano lamang ang kaniyang ipinapangaral kung ano yung
hayag na Panginoon sa kanya. Yun lamang ang kaniyang ipinapangaral. That is the right, sabihin natin, vessel, a wineskin. Binagong Apostol Pablo. A born again na Apostol Pablo. At alam nyo, they are both, sabi nga sa ating nabasa, preserved. Alam nyo si Apostol Pablo, hindi lamang niya natanggap ang kapahayagan ng Panginoon. Sabi niya, itong joy na ito, kailangan ko rin ibahagi. Kailangan din niyang i-share. At ang sino man na tumanggap, that is the, sabihin natin, a right vessel, na kayang talikuran ng lahat, makamtam lamang si Kristo sa kanyang buhay. Yan ang sinabi niya sa Philippians chapter 3, verse 7. Sabi niya, ni Apostol Pablo, pero bago mo na yon, yung mga bagay na mga meron sa mga Hudyo noon, pinanganak ng Pariseo sa Pariseo, nag-aral sa pangunan ni Gamaliel, lahat ng meron siya, lahat yon ay sabi niya, kinount it lost para lamang makamtan si Kristo. Basahin natin ng verse 7, Philippians chapter 3, verse 7. But whatever was gained to me, I count as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things as loss compared to the surpassing excellence of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness from God on the basis of faith. Wow. Ganun si Apostol Pablo. And that is the reason, yung lacking one thing nating napakinggan last Wednesday, sabi ng mayaman, alin doon sa kautusan ng hindi ko pa nasusunod. Lahat yun, mula pagkabata, I observe. Well, sabi ng Panginoon, isa na lamang ang kulang sa iyo. Alam mo yun? Follow Christ. Yun na lamang. Kaso bago yun, hindi ka makakasunod sa Panginoong Hesus Kristo na walang pagtanggi sa iyong sarili. Sabi niya, okay, kung ano yung strength mo, yan ang magiging kahinaan mo. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Ang pinagbilhan nun, ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. At yun ang naging mahirap. Alam niyo ba, maraming mga heroes of faith na kaya nilang i-turn down ang lahat, ma-receive lamang ang Panginoong Yesus Kristo. And I do believe na magagawa ng isang tao na gawin ang lahat, mawala ang lahat ng mga bagay na meron siya, magagawa lamang ng isang tao yon kapag nahayag sa kanya, sa buhay niya, ang Panginoong Yesus Kristo. Kung mayroon magpapatoo dito, maraming makakapagsasabi, siguro kung hindi ako sa Panginoon, ganito na ang buhay ko ngayon. Pero lahat ng mga bagay na yan ay sinet aside ko upang makamtan lamang si Kristo. Alam nyo, nangyari yan sa buhay ko. Alam nyo ba yung pagbibigay lang sa Panginoon nang walang-wala ka na? Isang hamon yan na ipanapakita mo, Panginoon, dahilan sinabi mo, kaya kong ibigay ang lahat, makasunod lamang sa iyong kalooban. Doon ka susubukin ng Panginoon. Pero once naman napatunayan ka ng Panginoon, well done. Hallelujah. Your life will be preserved. Hallelujah. Alam niyo yung buhay ng mananampalataya ay kakaiba. Sabi nga nila, hindi to biro-biro lang. Ang buhay mananampalataya is supernatural. hindi normal. Hindi natural, kundi supernatural. Sapagkat kaya nilang ibigay ang lahat alang-alang para sa Panginoon. Kaya napakainam na ating pinapakinggan. Pursue one thing, lacking one thing. So nakita natin. Pero alam nyo ba,
ang gusto ko lang banggitin, mga kapatid, yung word na preserve, hindi lamang dito sa buhay, sa mundong ito, kundi pati sa kabilang buhay o in eternal life. Sapagkat ang offer ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. The only na makaka-achieve ng buhay na walang hanggan kapag ang Panginoon ay hayag sa kanyang buhay. Ay ulitin ko, makaka-receive lamang ng buhay na walang hanggan kapag merong lubos na kapahayagan na ang Panginoon ay kanyang tinanggap sa kanyang buhay. Yun lamang, sapagkat alam nyo, that is the only key. That is the revealed Jesus Christ in your life. Kapag hindi capable ang katawan o hindi capable ang sisidlan, hindi capable ang puso, darating ang Panginoon, sasabog ka. Pero kapag ikaw ay capable, you will be preserved. Nag-search ako ng word na preserve sa Bible, and I'm so amazed. Nung nagkaroon ng vision si Joseph patungkol sa magiging kalagayan niya sa hinaharap ng mga trigo o yung mga trigo ay yuyukod sa kanya, ang araw at ang buwan ay yuyukod sa kanya. It is representation lamang ng kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang ay magbabow down sa kanya, sapagkat siya ay maghahari sa kanila. Hindi maunawaan ni Joseph ang kalagayan na yon. At sometimes hindi niya lubos maisip na bakit kailangan siya dumanas ng hirap. Parang tayo, mga mananampalataya. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, akala natin ay masaya. Lahat, puro problema. Bakit kaya kailangan tayong dumanas ng ganito? It's just like Joseph. Panginoon, ipinakita mo sa akin na magiging kalagayan ko sa hinaharap. Pero sa panahon ngayon, hindi ko makita na parang papuntan ako doon. But sabi nga, trust the process. Hanggang sa panahon, to make the story short, na naging hari siya sa Ehipto. Dahilan sa mga suffering, sa mga troubles na nangyari, yun ang nag-lead sa kanya papunta doon sa Egypt upang siya rin maging hari. Alam niyo kung bakit? Meron siyang gagampanan. Ang buhay niya ay na-preserve at ang buhay ng mga mahal niya sa buhay ay na-preserve ang mga buhay nila. Dito sa Genesis chapter 45, verse 5, yung panahon na yun, na nagyukuran na yung mga kapatid niya at nag-iiyakan, ang sabi niya, humingi ng sorry sa kanya. Sabi sa verse 5, Genesis chapter 45, verse 5, now therefore be not grieved nor angry with yourselves, sabi ni Joseph, that you sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Kaya kailangan kong danasin ang bagay na ito upang ma-preserve ang buhay ko at ang buhay ninyo, sabi ni Joseph. Sabi niya, verse 7, and God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and save your lives by the great deliverance. Sapagkat nung panahon na yun, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagtuyot. Kung wala si Joseph dun sa Egypt, bilang isang namumuno, pinakamataas, pangalawa sa hari, siguro siya ay patay na, pati yung mga mahal niya sa buhay, patay na rin. Pero dahilan, meron siyang vision, meron siyang sinasampalatayanan na magiging siya. Hallelujah. Oh, he believed that vision. Sinampalatayaan niya yung vision na yon ay pinakita sa kanya ng Panginoon. Sometimes hindi natin maunawaan ang mga nangyayari. Pero alam niyo kay Joseph, I believe. Sabi niya dito, this is the purpose. God sent me before you to preserve you. God did send me before you to preserve life. And that is the reason ng Romans chapter 8, madalas nating binabasa, verse 28, all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Pero bago doon nakalagay, for He knew, kung nalalaman ninyo, pero pag hindi mo alam, puro ka na lang reklamo. Pero kung alam mo, na kailangan dumanas ng mga bagay na ito, dahil ito is for your good.
Pag alam mo yan, malinaw na ang magiging ikaw sa hinaharap, hayag na sa'yo sapagkat inihayag ng Panginoon sa'yo. Ano pa ba ang magiging problema mo kapag hayag na ang hinaharap mo? He knew. Ano man ang mga circumstances, pressure, dumarating sa iyong buhay, alam mo ang Panginoon na nagsabi sa iyo, bakit ka pa mangangamba? Pero kung walang nagpakita sa iyo, puro murmuring ka. Grabe naman buhay mananampalataya ito. Instead na payaman, palugi. Imbis na pasarap, pahirap. Pero kung sasabihin ko, pero kung nalalaman mo ng disenyo ng Panginoon, hinihayag sa iyo ng Panginoon, ang Panginoon ay hayag sa iyo, well, wala kang magiging problema. You will trust the process. Okay? Naiintindihan ba natin? Ang Panginoon ay patuloy na naghahayag kung sino siya sa buhay natin. At yun ay capable tayo na kaya nating iisabihin natin, i-hold on. Ang epekto nito ay kagalakan. Katulad ng espiritu ng alak, ang epekto nito sa tao ay joy. At ang sabi ni Timoteo, dito na lang sa last verse, 1 Timothy chapter 5 verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God for your spirit and soul be preserved blameless unto the coming of the Lord." Well, ang Diyos naman na magpe-preserve sa iyo, marami pang mga verses patungkol about sa preserve. Ang magpe-preserve sa iyo kapag tinanggap mo ang sabihin natin na paraan ng gusto niya. Ang paraan ng gusto niya, mahayag si Kristo sa iyong buhay. At yun ang aking binulay-bulay at yun ang sabi ko marami pa to, and I do believe na ang Panginoon ang maghahayag sa bawat isa sa atin. I believe na unawa natin at wala ng oras, tayo ay yumukot manalangin pansamantala habang before ko ibigay sa MC. Panginoon, salamat po sa paghahayag ng iyong mga salita. Napakasimple po, Panginoon. Ngunit Lord, alam namin, Panginoon, na kaya mo pang ito, Panginoon, ay pagyamanin sa aming mga puso't kaisipan ang pagkakilala sa iyo, Panginoong Yesus Kristo, sa aming buhay. Totoo po, Panginoon, that we cannot go on kung kami ay, Panginoon, ay walang malinaw na magiging kami sa hinaharap. Ngunit, Lord, salamat sapagkat the Spirit itself, ang sabi doon, Lord, sa John chapter 16, He shall guide us in all truth. At ang mga bagay na darating, kami ay bibigyan ng kaunawaan dito. At salamat sapagkat, Lord, hindi kami mapapahamak sapagkat, Lord, merong gumagabay sa amin at may nagtuturo sa amin kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap, kung paano dapat namin gawin, ano ang dapat naming maging response sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sapagkat the assurance na iyong pinagkaloob sa amin that we will be preserved. Not only on this earth, but in eternity, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin ang lahat ng ito ay iyong mga gawa sa aming buhay. We bring back glory, thanks sa iyong ngalan lamang. Ito yung aming samot dalangin. In Jesus' name, amen. Binabalik ko na po sa ating MC. Palakpakan nga natin ang Panginoon.